ko ba alam bakit hindi ako competitive, pero masaya na kami ni Uncle Kim makapasa kami nila kay Ian. Damay pa eh. So, gaano ba kayo ka-proud na nakagraduate na naman kayo ng isang taon? Basic. Masaya? Basic. O pakiramdam nyo may, ay kulang pa to, dapat ginawa ko pa yung best ko. May ka ba, sir? May kaba? May tension? May thrill? May tension. And sa mga leaders natin, sa musicians natin, gaano kasaya na nakatugtog na naman tayo or nagawa na naman natin yung isang linggong gawa natin or nakausad na naman tayo. Super happy, sir. Amen. Ano pa? Ano pang nararamdaman nyo? Anong nararamdaman nyo na naka-achieve kayo ng mga bagay or dumaan na naman ng isang linggo na napakita mo yung pagsunod mo sa Panginoon? Masaya ba tayo? Amen. Diba kung may pagmamalaki natin or masaya tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, sa mga achievements natin, sa mga kung ano-ano man yung mga pinagdadaanan na naranasan natin, na kinakaya natin, ganun din kaya yung tingin sa atin ng Panginoon. Kumbaga parang kapag nakikita ba tayo ng Diyos ngayon, talagang natutuwa siya sa'yo, masaya siya sa'yo, pinagmamalaki ka niya. Amen. Parang, medyo siguro, pastor, baka, pwede. Diba? So, minsan, akala natin na parang ang dami nating nakalimutan, naging busy tayo, tinamad tayo, may luna tayo. Minsan parang ramdam natin na nagkulang tayo. Pero thank you Lord kasi sa kabila ng mga yon, patuloy na nagsisikap tayo. No? So ngayong hapon na to, pag-usapan natin kung gaano ba kasaya, kung gaano natutuwa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Diba? Despite na minsan yung effort natin, minsan may mga problema tayo, pero gusto ko palalahanan sa atin sa hapon na to na masaya ang Panginoon na nagpapatuloy ka kahit dahan-dahan yung pag-usad mo. Amen? So, tagumpay dahil kay Kristo. Ulit nga, basahin natin na sabay-sabay. Tagumpay dahil kay Kristo. So maraming uri ng tagumpay, di ba? Hindi yung patalas na sa TV na tagumpay, di ba? Ibang tagumpay yun. Pero ang tagumpay na pinag-usapan natin dito dahil kay Kristo. So maraming nagtagumpay sa atin dito, maaaring with honor, maaaring may mga problema na napagdaanan, pero nandito ka pa rin, di ba? So, mga tagumpay. And ang una nating tanong, anong mga pangyayari sa ating buhay ang napagtagumpayan natin dahil kay Kristo? Ano kaya? Ano? May naisip ka ba sa buhay mo na pangyayari na nagtagumpay ka dahil alam mo na sa tulong ng Panginoon yun at hindi sa sarili mo? Addiction. Addiction, pag-aaral, pamilya at kung ano-ano pa, di ba? So, kung may mga Bible kayo, di ba? So, English-Tagalog tayo ngayon, no? So, kasi, English-Tagalog, kasi yung translation nyo sa English ay medyo mas accurate yung word kaysa sa Tagalog. Pero, para mas maunawaan natin, baka may mga foreigner ba dito? May mga Englishera? Kasi baka may mga foreigner, di ba? Kaya English-Tagalog natin para mas maintindihan natin. So, 2 Corinthians, verse 2, 14 to 17. But thanks be to God, who always lead us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. 15. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. 16. To the one, we are an aroma that brings death. To the others, an aroma that brings life, and who is equal to such a task.
And 17, unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ we speak before God with sincerity as those sent from God. Sa Tagalog, sabi dito, ngunit salamat sa Diyos na laging nagbibigay tagumpay sa amin kay Kristo at ang samyo ng kaalaman patungkol sa Kanya ay nahayag sa lahat ng dako sa pamamagitan namin. 15, ito ay sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, kami ay matamis na samyo sa Diyos doon sa mga naligtas at sa mga napapahamak. 16, sa isa kami ay samyo ng kamatayan patungo sa kamatayan. Sa iba kami ay samyo ng buhay patungo sa buhay. At sa mga bagay na ito, sino ang makakakaya nito? 17, ito ay sapagkat kami ay hindi tulad ng marami na nakikinabang sa pamamagitan ng pagsira sa salita ng Diyos. Sa halip, sa paningin ng Diyos, kami ay nagsasalita sa pamamagitan ni Kristo ng may katapatan at bilang mga nagmumula sa Diyos. So, pakibalik, Pastora, sa English translation. So, sinasabi dito na sa 14 na, no? But thanks be to God who always lead us as captives in Christ's triumphal procession. Diba? So, ano ba itong procession? Sino ba nakakita na ng procession? Ano yung procession? Parade, tama. Ang galing. Pwede na mamuwi kung nakasagot na. Procession. Ibig sabihin dito, nagpapasalamat daw sa Panginoon dahil lagi tayong sinasama sa procession na yun. So, sinulat dito ni Paul, ang nangyayari dito that time ay nagkakagulo yung mga Kristiyano sa Corinthians. Kasi gustong pumunta ni Paul sa church na yan, pero hindi siya natuloy. Kaya yung mga tao iniisip na wala siyang isang salita, yung iba naman nag-iisip na mas may mahigit pang, kumbaga mapagkakatiwalaan sa kanya, kumbaga naguguluhan sila, nag-away-away sila. At dito sa sulat na to, sa pangalawang sulat niya na to, in-identify ni Paul kung bakit dinipensa niya yung sarili niya. So, ano ba itong triumphal ano na to? Parade na to. Para mas naintindihan natin parade na lang. So, itong parade na to, sa panahon ng mga Roman, anong subject yung may mga empire kayo? History. Ha? History. Or sa amin dati, araling panlipunan. Diba, sinong kilala yung pinakadakilang king? Martin Luther King. Sino? Alexander the Great. Hindi na kilala? Ayun pala. Sino pa? Si Julius Caesar. Julius Caesar. Diba? Si Nebuchadnezzar. Diba? So, sa Roman Empire dati, nung sinulat to, uso yung sakop-sakop. Alam niyo yung sakop-sakop? Kumbaga parang sasakupin ng Santa Monica yung tinigiban. Tapos may mga kabayo sila sasakupin nila to. Ngayon, kapag nasakop sila, pagbalik nila doon sa Roman, kasi Roman Empire yung pinakamalakas na time. Ngayon, kapag nakasakop sila ng isang bansa, pabalik doon sa lugar nila, dala-dala nila yung mga captive nila na king, yung ulo ng king, yung mga alipin, dinadala nila papuntang Roman, ipaparada nila yon. Ibig sabihin, parang pinagmamalaki nila na nanalo sila sa gera, nasakop nila yung bansa na yon. So, kinukumpara dito ni Paul yung procession na yon. So, para mas maintindihan natin, pakiplay niyo yung video yun, Mami. So, may video para maintindihan natin ng maayos. Ito yung video na pinaka-mag-exact describe kung ano ba yung procession ng parade na to. Diba? So, ito yung parade na yun. Kasi, yung parade na to, once, kumbaga parang yung parade na to, ito yung parang minsan lang nangyayari. Kumbaga, pwedeng once in a lifetime lang. Halimbawa, sa isang taon, parang isang beses lang nilang gawin. After 5 years, isang beses lang. Kumbaga, napaka-importante ng posisyon na to kasi pinaparada to, iniikot yung buong Roman para ipagmalaki yung nasakop nila. Yung example, may nasakop sila na lugar yung France. Yung France ngayon, that time,
kinulong nila yung hari for 5 years para lang i-preserve para sa parada na to. So ganun ka-importante itong parada na to, na pinagmamalaki nila kung ano yung mga nasakop nila that time. So, ano ba tong parade na to? So, ito panoorin natin. Throughout time, Rome won several major wars. Naturally, they never ceased to celebrate their victories, and they did so with a triumph. The magnificence and glory of the Roman triumph was something that always enthralled the crowds in Roman streets. This grand parade was an expression of victory and power, besides being an event that made the Romans' hearts pound with pride in their nation. Triumph for a Roman general was the highest honor attainable, a celebration for having defeated foreign enemies and an affirmation of his position as a military leader. The triumphal march began in the fields of Mars, a site that stood beyond the city's sacred boundaries. It was here that the commander, decked out in the symbols of his victory, prepared to enter Rome. But tradition held that the procession could not begin inside the Pomerium, the city's sacred precincts. The strategic starting point provided a majestic entry into the city through the Porta Triumphalis. The triumph commenced with a parade through Rome's most prominent streets, with the senators wearing their purple embroidered togas, as decreed by Augustus. The victorious general was given his triumphal ornaments, garments and ornaments bestowed by the empire on the triumphalist. On the day of his triumph, the general would wear a crown of laurel leaves, a vest, and a gold-embroidered purple cloak. Holding a laurel branch in one hand, he marched in a golden chariot, a quadriga pulled by 4 white horses, beaming with pride at his conquest before the emotional crowd. As he rode along, the general handed over his command to the Senate and magistrates, signaling the transition from militarism to civilian rule. However magnificent the spectacle, it was also laced with dark elements. Prisoners taken during the campaign walked around in chains, bound to meet an uncertain future as slaves or to fight in the amphitheater. Meanwhile, enemy leaders suffered varying fates, some being allowed to live in Rome for the rest of their days, while others met a cruel fate. Prisoners due for execution were likely to be left in the Maritime prison, while the parade moved down the Via Sacra. Entering the Roman Forum was the climax of the triumph, a moment when the general and his army were greeted by the population. Here, among the temples and towering buildings, the commander would perform sacrificial rituals together with the Roman priests. The triumph was not merely a celebration of victory, but also an assertion of Roman power and authority, with the general depositing his laurel branch at the foot of the statue of Jupiter in the Capitoline Temple. The celebration climaxed in a triumphal banquet, often lasting several days, signaling the pinnacle of military success and glory. The general's generosity was then tested. Largely financed by the loot amassed during military campaigns, these banquets were a flashy expression of wealth and triumph. Sophisticated feasts were organized for the elite, while improvised tables with cheaper food for the masses epitomized the general's generosity to the people and the prosperity brought by victory. Triumphant generals were not only paraded through the Roman streets, their achievements were inscribed on coins, spreading fame and generosity throughout the empire. After their triumph, triumphal robes and war trophies were exhibited in the foyers of noble houses. Monuments and buildings were also built to commemorate this victory. When Pompey opened Rome's first stone theater in 55 BC, he not only gave a gift to the people, but also provided a venue to display trophies, paintings, and statues that testified to his victories. One of Rome's greatest triumphs ever took place in 71 AD, when the then General Titus destroyed Jerusalem. When he arrived in Rome, Titus and his men were met with a massive celebration by the Romans. During that parade through the city streets, the crowds were overwhelmed by the wealth obtained in Jerusalem. Several sacred artifacts and objects exclusively reserved for the high priest were displayed in the Roman streets. Titus and his men paraded through the city streets in a procession, ending with the punishment of the Jewish leaders. To celebrate the victory, Vespasian commissioned the grandiose construction of the Temple of Peace,
adorned with treasures looted from Jerusalem. This monument became a symbol of Roman triumph and dominance, eternalizing the memory of the Jewish defeat. The emperor would often decide not to hold a triumph, especially when the victorious general was not a member of the imperial family. Nevertheless, a smaller version of the triumph was held, called an ovation, and this also paid tribute to the victorious general, giving him the opportunity to ride along in the procession and be cheered on by the crowds. The Roman triumph was a unique combination of spectacle and power that echoed through the city streets and into the hearts of the Roman people. Hello, mic check. So, naintindihan ba natin yung procession na yun? Yes. Kung napanood natin, ano yung nakita niyo doon? Sobrang grande. Diba? Sobrang saya, sobrang laki ng prosesyon, sobrang bongga na talagang grabe yung selebrasyon nila. Diba? So, makikita natin doon na pagka ginagawa nila yun, grabe talaga yung selebrasyon nila. Sobra-sobra yung mga handaan, sobra-sobra yung mga pagpupugay sa mga tao. Diba? Grabe yung pagpapakilala, grabe yung pagbibigay pakurin nila doon, grabe nila iparada. So, bakit nga ba binanggit ito ni Paul dito? So, kung babasahin natin tong verse na to, sabi sa 14, ngunit salamat sa Diyos na laging nagbibigay tagumpay sa amin kay Kristo. Diba? Sinasabi dito ni Paul na masaya ka ba na gusto mong ipangalandakan na sumusunod ka sa Panginoon? Hallelujah! Nakukuha nyo? Kung gaano ka-grande nila sineselebrate yung ganung bagay, ikaw ba sineselebrate ba natin yung pananampalataya natin sa Panginoon everyday? Or kung may time ka lang, kung pwede ka lang, kung maganda yun nangyari sa'yo, doon ka lang nagre-rejoice sa presensya ng Panginoon. Kung baga para bang every Sunday, every day, parang ginagapang mo na lang kasi kailangan mong mag-survive, kailangan mong gumising, kailangan mong may gawin, pero yung heart mo at saka yung isip mo, hindi totally nagsusurrender kay Lord na Lord, salamat sa bagong araw na to. Ang sarap mag-celebrate kapag mahalaga yung araw. Halimbawa, kung birthday mo bukas, halimbawa, may date kayo bukas, may family gathering kayo bukas, may a-attendan kayo bukas, sa Monday, moving up ninyo, parang ang excited natin, di ba? Pero yung ganun pa yung nararamdaman natin everyday na alam natin may Diyos tayo. Hallelujah! Kinukumpara dito ni Paul dahil minsan, ang dami natin gustong i-celebrate everyday, pero hindi natin binibigyang pansin na araw-araw magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi patuloy tayong binibigyan ng malusog na pangangatawan, patuloy na binibigyan ng pag-asa araw-araw, and despite sa ating mga kakakulangan, niligtas tayo ng Panginoon at any moment, alam ng Panginoon na mananampalataya ka at magiging kasama ka niya sa kaharian niya. Ganun ba natin nakikita yung salvation natin ngayon? Or parang nakikita lang natin na parang kapag ang ganda na nangyari, walang problema, masaya, hindi busy sa school, okay kayo, tapos parang ang sarap mag-serve kay Lord. Pero kapag ang bigat ng heart nyo, ang dami nyong alalahanin, ang daming problema, ang daming gagawin, ang daming aasikasuhin, parang, ay, ang hirap. Ang hirap makita yung kabutihan ng Panginoon. Pinapaalalahanan tayo dito ni Paul na magpasalamat or ang Diyos ay araw-araw na nakikita tayo as matagumpay. Kumbaga araw-araw, sinasamahan ka ng Diyos. Araw-araw, hindi man natin nakikita ng malakihang bagay pero may ginagawa ang Diyos. Minsan kasi ang akala lang natin ginagawa ng Diyos kapag nakikita talaga natin yung resulta. Kumbaga nakitang-kita natin na, oh, thank you Lord talaga, oh, salamat talaga. Pero kapag maliliit lang na bagay, ang hirap natin i-appreciate. Kasi malaking bagay yung mga inaasahan natin. So dito, ang sabi dito, sa amin kay Kristo at ang samyo ng kaalaman patungkol sa Kanya ay nahahayag sa lahat ng dako. Ibig sabihin, yung joy natin na alam nating may Diyos tayo
alam natin, niligtas tayo ng Panginoon, kahit saan kang lugar dalhin, masaya ka. Sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa mga kaibigan mo, sa simbahan, saan ka man pumunta, nag-enjoy ka. Kasi alam mo na lahat ng bagay na yon, nakakasama mo ang Panginoon. Minsan nag-enjoy tayo sa church pag uwi ng bahay, parang, guys, lungkot na naman. Diba? Nag-enjoy tayo dito pagdating sa school, parang, dami na naman gagawin. Diba? So minsan, yung pagiging masaya natin, nakadepende sa kasama at saka sa lugar. Pero pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na kahit saan ka man, magalak ka kasi kasama mo ang Diyos. Sabi sa 15, ito ay sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, kami ay matamis na samyo sa Diyos doon sa mga naligtas at sa mga napapahamak. So, Pastora, pakilipat ka sa English translation. Sabi dito sa 15, sa English na version, for we are to God the pleasing aroma. Bakit aroma na naman? Pastor, bigas ba yan? Di ba? So, alam niyo ba, na habang nagpaparig doon, ay yung mga pari nagsisindi ng insenso. Ano niyo yun? Incense. Insenso. Kung may kilala kayong Chinese, so ano nila? Japanese po. Kaya sinabi dito na for we are to God the pleasing aroma of Christ. Kasi pagtapos ng prosesyon, yung mga pari that time magsisindi ng insenso. At yung insenso na yon, kahit si Dave natutulog siya, hindi niya alam na may parig ngayon, na nasakop pala nila ibang bansa. Pagkagising ni Dave, naamoy niya insenso, ay, ito yung ginagamit pag may posisyon. Nagsisindi ng insenso, ginagawa lang nila to kapag may posisyon na ganito. Di ba? Ibig sabihin, kapag hindi mo man alam na yung bansa nyo ay may posisyon, pero pag naamoy mo to, ibig sabihin, may nangyayari posisyon. So, nagsisindi lang sila sa parade na to. And yung insenso na to, sobrang lakas ng amoy. Na kapag naamoy mo, ang tagal mo wala ng amoy. Ganun kalakas, di ba? And, bakit kaya dinescribe dito yung ilong? Alam niyo ba, sa lahat ng body parts natin, yung ilong yung pinakamatagal makalimot. Alam niyo ba yan? Di po sir. Bagong Saan ba kayo nag-science? Sa lahat ng senses natin, yung ilong natin, yung nakakaalala ng pinakamagtatagal na pangyayari, na bagay, ito yung pinaka-sensitive na part sa ilong. Kaya minsan, kahit na nakalimutan mo na yung tao, naamoy mo yung baho niya, yung bango niya, naalala mo, ay, namimiss ko si ano. Diba? Pansin nyo, kapag halimbawa, sino yung magkakatabi dyan, sino may mabango dyan na pabango? Kapag naamoy mo yung pabango niya, halimbawa, hindi mo siya nakita, pero nakasalubong mo sa mall. Naalala mo, naamoy ko niya ano Ano pa kasi kami ng pabango? Hala, grabe ang cute, pabango niya, pabango ko rin. Nakukuha niyo ba yan? Yung ilong natin, kaya tumagal nitong mag-alala sa amoy lang. Diba? Alam niyo ba yan? Na yung ilong niya, hindi lang basta yan, kahit ganyan yan, kahit parang palawan ng iyo, kahit matangos, sobrang laki ng ginagawa. Maliban sa paghinga natin ng hangin, nakakaalala yan ng mga patagal na nangyari sa buhay natin. Kaya mahalin natin yung ilong natin, no? Naalala ko si Luella. May salamin siya, yung sunglasses. Tapos, inaasal ko kasi siya na, ay, walang masabitan. Kaya sinuot niya yung salamin niya. Kaya hanggang dito, sabi niya sa ilong niya, ano ba yung daddy, hindi sumasabit? Pero sabi ko sa kanya na, mahalin mo lang kasi yan yung ilong mo. Pero, pinapalalahanan dito na yung amoy na yun ay napaka-special. Ibig sabihin, amoy ng tagumpay. Hindi lang siya basta nakasulat siya na, anong aroma to? Anong amoy ito? Diba? So, sinasabi dito na, for we are to God the pleasing aroma of Christ. Pleasing aroma ba tayo? Hello? Pleasing aroma ba tayo? Hindi sa amoy natin, kumbaga sa pagiging Kristiyano natin. Pleasing aroma ba tayo sa mga taong nakapalibot sa atin, sa mga kaklase natin, sa mga katrabaho natin, sa mga ka-churchmate natin, sa pamilya natin? Pleasing aroma ba tayo?
Na parang kapag ka nandyan yung presensya mo, nandyan yung amoy mo, parang, ay, masipag to, ay, mabait to, ay, ito, ay, ganyan. Diba? Pleasing aroma ba tayo? Amen? Lagi mong tandaan na kalakip ng kaligtasan natin dahil kay Kristo Jesus, araw-araw natin dala yung kaligtasan na yun na dapat araw-araw natin binabahagi sa iba. Na sapat yung presensya natin, sapat yung pagkatao natin, sapat yung amoy natin, sapat yung ginagawa natin araw-araw para makita, yes, sinusunod natin yung Panginoon. At masaya tayong mananampalataya tayo. Masaya ba tayong mananampalataya tayo? Masaya na lang po. Diba? Masigla ba tayo na mananampalataya tayo? Yes! Ha? Amen. Pinagdiriwang ba natin na mananampalataya tayo? Ha? Nasabi pa dito, among Yes. those who are being saved and those who are perishing. 16, to the one we are an aroma who brings death, and the others an aroma who brings life. Tandaan mo na ang pamumuhay Kristiyano ay dalawa. Pwedeng ma-appreciate ka, pwedeng hindi. And araw-araw, pwede natin ipakita yung pagkatao natin na tayo o yung binigay na pagkatao dahil kay Kristo Jesus na sa atin. Araw-araw may choice tayo kung ano yung ipakita natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Sinasabi dito na yung insenso na yun, kapag ka naamoy ng mga taga-Roma, alam nilang victory yun. Pero imagine mo, kapag may insenso ang nakaamoy, hindi taga-Roma. Ano ibig sabihin nun? Alam nilang, talo sila. Halimbawa, yung mga na-captive nila or nasakop nila ng mga naging alipin nila, dinala sa Roma, pag naamoy nila yun, alam nila na kamatayan yung dala-dala nun. Bakit? Kasi, ginagawa lang yun para i-celebrate na may nasakop sila. Maaring sa mga taga-Roma, yun ay victory, pero sa mga nasakop, yun ay kamatayan. Di ba? So, sinasabi dito na as a Christian, ay nagbibigay tayo ng buhay sa iba. Imagine mo kung ikaw Kristiyano, pero ikaw pa yung naninisi, ikaw pa yung nangaaway, ikaw pa yung nangungunang magyaya sa kung saan-saan, ikaw pa yung nangungunang maging bad influence. Imagine you that. Di ba? Ikaw pa yung ma-pride, ikaw pa yung ganito, sa halip na ikaw yung Kristiyano. Di ba? Pinapaalalahanan tayo ni Paul dito na maging mabangong aroma tayo at nagbibigay ng buhay at hindi kamatayan. Nalulungkot na nga yung kaibigan mo, nanghihina na nga yung kaibigan mo, ikaw naman, kasalanan mo. Yan kasi. Di ba? Minsan sa halip na buhay, yung mabigay natin, discouragement pa. Di ba? Sa halip na i-celebrate natin yung isa't isa, bakit kasi ito ginawa mo? Dapat hindi ganyan. Di ba? Yan ba yung kaya mo? Di ba? So, minsan parang sa halip na nabuhay o pag-asa yung dulot natin, hindi natin namamalayan na mas nasasaktan o mas nalulugmok ko pala. As a Christian, kailangan maging mabangong aroma tayo at nagbibigay buhay. Walang ibang paraan para mapakita yung pagmamahal natin sa ating Diyos, kundi maging daan tayo para sa kasiyahan, para sa pag-asa ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang daming hindi mananampalataya sa mundong ito. Sa loob ng classroom ninyo, imagine nyo na ilan lang kayong Kristiyano dyan na nakakilala sa Panginoon. Pero tinatago mo pa. Nahihiya ka pa. Diba? Parang hesitant ka pa na, ay, Christian po ako. Ay, simba po tayo. Ay, bawal po yan. Ay, hindi po ako ganyan. Diba? Parang ang hirap, kumbaga parang ang hirap ipagmalaki na Christian ka. Lalo na kapag nakapalibot sa'yo ay hindi. Di ba? Pero pinapaalalahanan tayo ni Paul sa mga sulat niya na na maging mabangong samya tayo. Na nagbibigay ng buhay sa iba, sa paligid natin. At ano pa? Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. Kasi that time, yung mga Saduceo ay, ang dami nilang mga katuruan and yung mga prophet, kumbaga ang gaganda ng buhay ng mga priest nung una. Sila yung mga pinakasosyal, pinakamasarap na pagkain, ang gaganda ng bahay, ang gaganda ng buhay nila that time.
Diba? Kumbaga, sinasabi dito na tayo as a Christian, hindi naman natin pinagkikitaan yung salita ng Diyos o yung paglilingkod sa Diyos. Kumbaga, pure yung intention natin na ipakita sa ibang tao na totoo ang Diyos. Kaya bakit tayo mahihiya na ipakilala sa kanila ang Diyos natin? Eh, hindi naman iba yung intention natin. Wala naman tayong ibang intensyon na mapagkakitaan sila, maligaw sila. Pure naman yung intention natin. At the same time, buhay yung Diyos natin. So sinasabi dito na, on the contrary, in Christ we speak before God with sincerity as those sent from God. So sa Tagalog, ang sabi dyan, ito ay sapagkat kami ay hindi tulad ng marami na nakikinabang sa pamamagitan ng pagsira sa salita ng Diyos. Sa halip, sa paningin ng Diyos, kami ay nagsasalita sa pamamagitan ni Kristo ng may katapatan at bilang mga nagmumula sa Diyos. Lagi mong tandaan na may katapatan ka sa bawat pagpapakita mo ng pagsunod sa Panginoon. At ano, nagmula tayo sa Diyos. Hallelujah. Kaya ipagdiwang natin kung gaano tayo kasaya mag-celebrate ng mga okasyon, ng mga katakumbayan natin. Araw-araw i-celebrate natin na, Lord, thank you kasi nakilala kita. And lagi mong tandaan na kapag nakikita ka ng Diyos ngayon sa lahat ng mga sakripisyo mo, sa lahat ng mga ginagawa mo, sa lahat ng pinagkakaabalahan mo, na patuloy ka nagbibigay ng oras sa Panginoon, natutuwa ang Diyos sa'yo. Kasi hindi lahat ng tao kayang maglingkod sa Panginoon. Hindi lahat ng tao kayang pumunta sa simbahan para makarinig ng salita ng Diyos. Kaya dapat maging proud ka. Pag malaki mo na may Diyos ka, nakilala mo ang Diyos. Hallelujah. And manahan ka na habang nakikita ka ng Diyos ngayon, sa mga maliliit mong ginagawa, maliliit mong sakripisyo, ay nakikita ng Diyos yan. Lahat ng mga pagod mo, lahat ng mga sakripisyo mo, lahat ng mga bagay na sinantabi mo para unahin ang Panginoon, lahat yan nakikita ng Diyos. Kaya nga sinasabi ni Paul dito, na salamat sa Panginoon dahil sinasama niya tayo sa parada. Kumbaga, yung general dito ay si Jesus. And tayo as a soldier, tayo yung sinasama sa parada na pinapakita niya sa Diyos Ama na, Ama naming Diyos, ito yung mga taong nagpupuri sa iyo. Amang Diyos, ito yung mga taong sa kabila ng problema, sa kabila ng karumihan nila sa kanilang sarili, pinipili nilang manampalataya at magtiwala sa iyo. Palakpakan na natin yung sarili natin. Kasi minsan, dahil yung mundo ay binibigyan ka ng pressure na kailangan maganda yung imahe mo sa lipunan. Kung titingnan natin yung buhay bawat isa dito, walang mayaman dito sa atin. Karamihan dito sa mga bata, broken family. Yung iba sa lola na lang nakatira, yung iba hindi alam yung panggastos sa school. At the same time kami, alam natin na yung buhay natin ay hindi ganun kaangat katulad ng ibang pamilya. Hindi ganun kayaman katulad ng iba. Wala tayong savings sa bangko na malaki. Wala tayong business na pinagkakitaan na pwedeng maging secure yung kinabukasan natin. Wala tayo ng lahat, pero mayroon tayong Diyos. Hallelujah. Minsan, yung Diyos na lang yung panghahawakan natin kasi walang-wala naman tayo. Ganon pinapaalala sa atin ni Paul na magdiwang ka. Kasi araw-araw, kasama natin si Kristo na pinagmamalaki tayo na Diyos Ama, itong mga taong to, kahit anong nangyari sa buhay nila, pinipili at pinipili nila. Kahit anong mga problemang dumaan sa kanila, nananatili silang naglilingkod sa iyo. And yung mga sacrifices na yun, kitang-kita ng Panginoon. Kahit na may mga karumihan tayo, yung intention natin minsan ay parang taliwas, pero yung ginagawa natin sa mga effort natin ay para mapalapit tayo sa Panginoon, lahat ng bagay niya, kitang-kita ng Diyos. Yung mga kalungkutan mo, yung mga pag-iyak mo, mga pagdududa mo, lahat yan pinakikita ng Diyos. And tuwang-tuwa ang Diyos dahil kahit na sa mga sitwasyon na yun, patuloy ka na nanampalataya sa Kanya. Amen. Kaya, pinapalalahanan tayo na wala tayong ibang pag-asa kundi ang Diyos lamang sa pamamagitan ng sa Kristo. Kaya everyday, mamuhay tayo ng masaya, mamuhay tayo ng may kagalakan dahil kasama natin ang Diyos. Iiwan man tayo ng tao, masasaktan man tayo ng tao, pero hindi ka iiwan ng Diyos. Hallelujah. At
nung ginagawa ko tong outline na to, hindi ko alam na Palm Sunday pa lang yun. Ano ibig sabihin ng Palm Sunday? One. Naglagay na ng mga... Sino dito nakakaalala ng kwento ng Palm Sunday? Ano yung pagsakay ni Jesus sa donkey? Naglagay sila ng mga paraspas. Anong sikreto? Magbasa lang ng Bible para alam natin. So, para mas kaintindihan nyo, mami, pastora, paki-play na nito. Ang hirap kasi i-explain detail by detail. Pero kapag may nakikita kayong picture, habang may nakikita kayong explanation, mas naiintindihan nyo. I'm 35. I train my communication skills for 15 minutes a day. Now my boss asks me for advice. What was the significance of the triumphal entry? The triumphal entry is that of Jesus coming into Jerusalem on what we know as Palm Sunday, the Sunday before the crucifixion. The story of the triumphal entry is one of the few incidents in the life of Jesus which appears in all four gospel accounts. Putting the four accounts together, it becomes clear that the triumphal entry was a significant event, not only to the people of Jesus' day, but to Christians throughout history. We celebrate Palm Sunday to remember that momentous occasion. On that day, Jesus rode into Jerusalem on the back of a borrowed donkey's colt, one that had never been ridden before. The disciples spread their cloaks on the donkey for Jesus to sit on, and the multitudes came out to welcome him, laying before him their cloaks and branches of palm trees. The people hailed and praised him as the King who comes in the name of the Lord, as he rode to the temple where he taught the people, healed them, and drove out the money changers and merchants who had made his father's house a den of robbers. Jesus' purpose in riding into Jerusalem was to make public his claim to be their Messiah and King of Israel in fulfillment of Old Testament prophecy. Matthew says that the King coming in the form of a donkey was an exact fulfillment of Zechariah 9:9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Jesus rides into his capital city as a conquering king and is hailed by the people as such in the manner of the day. The streets of Jerusalem, the royal city, are open to him, and like a king, he ascends to his palace. Not a temporal palace, but the spiritual palace that is the temple, because his is a spiritual kingdom. He receives the worship and praise of the people because only he deserves it. No longer does he tell his disciples to be quiet about it, but to shout his praises and worship him openly. The spreading of cloaks was an act of homage for royalty. Jesus was openly declaring to the people that he was their king and the Messiah they had been waiting for. Unfortunately, the praise the people lavished on Jesus was not because they recognized him as their savior from sin. They welcomed him out of their desire for a messianic deliverer, someone who would lead them in a revolt against Rome. There were many who, though they did not believe in Christ as Savior, nevertheless hoped that perhaps he would be to them a great temporal deliverer. These are the ones who hailed him as king with their many hosannas, recognizing him as the Son of David who came in the name of the Lord. But when he failed in their expectations, when he refused to lead them in a massive revolt against the Roman occupiers, the crowds quickly turned on him. Within just a few days, their hosannas would change to cries of "Crucify him." Those who hailed him as hero would soon reject and abandon him. The story of the triumphal entry is one of contrasts, and those contrasts contain applications to believers. It is the story of the king who came as a lowly servant on a donkey, not a prancing steed, not in royal robes, but on the clothes of the poor and humble. Jesus Christ comes not as a conqueror by force as earthly kings, but by love, grace, mercy, and his own sacrifice for his people. His is not a kingdom of armies and splendor, but of lowliness and servanthood. He conquers not nations, but hearts and minds. His message is one of peace with God, not of temporal peace. If Jesus has made a triumphal entry into our hearts, he reigns there in peace and love. As his followers, we exhibit those same qualities, and the world sees the true King living and reigning in triumph in us. Got
questions? The Bible has answers. Ayun, no? So, si Jesus ay dumating, hindi isang hari na dala ng puwersa or galing or katulad ng mga Romano. Pero ang dala-dala ni Jesus is ano? Love, mercy, grace, and sacrifices. Ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon, dumating siya para iligtas tayo sa ating mga karumihan. Hallelujah. And habang mag-e-end tayo sa message na to, pwedeng kaya tawagin ko ang ating music team. Kantahin nyo natin ng isang pasada yung huling songs natin kanina. So, tayo tayong lahat. At habang kinakanta natin ito ay patuloy natin ibigay yung desire natin na Lord, tulungan niyo po ako na patuloy ako magpasalamat everyday. Patuloy po, Panginoon, na pagtibayin mo ang aking pananampalataya. Mas bigyan mo ako, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyo. Mas tulungan ka ng Panginoon na palalimin yung pagmamahal mo sa Panginoon. Kantahin natin ito ng buong puso. No? At ialay natin sa ating Panginoon bilang ating hari at tagapagligtas na dumating para tayong iligtas. So kantahin natin, ibuka natin ang ating mga bibig, lahat tayo ay kumanta. Kantahin natin ang buong puso para sa Panginoon. Ialay natin sa Kanya. Huwag kang magdalawang isip. Huwag kang magduda. Kalimutan mo lahat ng mga alinlangan mo. Kantahin mo lang to. Bigay mo yung puso mo para sa Panginoon. Di kaya minaraw na
Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, Lord God, sa pagmamahal na binigay mo sa amin, Panginoon, upang iligtas kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Na sa halip, Panginoon, Lord God, Ikaw ang nabayubay sa krus, Panginoon, Lord God, kapalit ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, katulad ng aming kinanta, Panginoon, Ika'y walang katulad, Panginoon, Ika'y walang kapantay, Panginoon, Lord God. At habang panahon, Panginoon, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon, Lord God. Habang panahon, Panginoon, magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Mananampalataya kami sa iyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Panginoon, Lord God, ang kongregasyon na ito, ang simbahan ito, Panginoon, Lord God, na patuloy kami, Panginoon, Lord God, na magkaroon, Panginoon, Lord God, ng desire, Panginoon, na magpuri sa iyo, Panginoon, mag-serve sa iyo, Panginoon, Lord God. Panginoon, pagpalain niyo po kami, Panginoon, na patuloy mo kaming bigyan ng puso, Panginoon, na kusang magbasa ng iyong mga salita, kusang manalangin, Panginoon, kusang magsilbi, Panginoon, sa iyo, at kusang ikilos, Panginoon, para sa kailalawak ng iyong kaluwalhatian, Panginoon, para sa mas marami pang kaluluwa, Panginoon, Lord God, ang makakilala sa inyo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, Lord God, na hindi kami stagnant Christian, Panginoon, Lord God, hindi kami magmumukmuk, Panginoon, Lord God, na yung salvation, Panginoon, na hawak-hawak namin, Panginoon, ay kaya namin ibahagi sa iba, Panginoon, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, sa kabila ng aming mga kakulangan, Panginoon, Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging kontento, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na karamihan sa amin, Panginoon, Ikaw lang ang pag-asa, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, Lord God. Mas palalimin mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Mas palalimin mo ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, pagpalain niyo po kami na araw-araw, Panginoon, ay piliin namin sumunod sa iyo, Panginoon, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kahit anong problema, Panginoon, anong mga pagsubok, Panginoon, Lord God, ay kaya namin manatili sa inyong presensya, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung mga addictions, Panginoon, ano man, Panginoon, yung mga bisyo, Panginoon, Lord God, ay kaya namin putulin, Panginoon.